Oo, kaya mo. Ang karanasan ay hindi dahil sa nangyayari sa isang lalaki. Ito ay kung ano ang ginagawa ng isang lalaki sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Paano kung sa edad na 46 ay nasunog ka at hindi na halos malaman ang iyong pagkakakilanlan dahil sa isang kakilakilabot na aksidente sa motorsiklo? At pagkaraan ng 4 na taon ay naparalisa mula bewang hanggang paibaba sa isang pagbagsak ng eroplano. Maari mo pa bang isipin sa iyong sarili na ikaw ang magiging milyonaryo? Isang iginagalang na tagapagsalita sa publiko, isang masayang bagong kasal, at isang matagumpay na taong negosyante? Nakikita mo ba ang iyong sarili na makapag-water rafting, skydiving, tumakbo para sa pampulitikang opisyal? Nagawa ni Mitchell ang lahat ng bagay na ito at higit pa pagkatapos ng 2 kakilakilabot na aksidente na nag-iwan ng iba't ibang kulay ng peklat sa kanyang muka, ang kanyang mga kamay na walang daliri at ang kanyang mga binting manipis at hindi na maigalaw sa isang wheelchair. Ang 16 na operasyon na itiniis ni Mitchell matapos ang aksidente sa motorsiklo na sumunog sa mahigit 65% ng kanyang katawan ay nagdulot sa kanya ng isang malaking pinsala. Hindi makapulot ng tinidor, magdial sa isang telepono o pumunta sa banyo ng walang tulong. Ngunit si Mitchell, isang dating marine, hindi naniniwala na natalo siya. Ako ang magkokontrol sa aking buhay, aniya. It's my up, my down. Maaari kong piliin na makita ang sitwasyong ito bilang isang pag-urong o panimulang punto. Pagkalipas ng 6 na buwan, siya ay muling nagpalipad ng eroplano. Ibinili ni Mitchell ang kanyang sarili ng isang Victorian na tahanan sa Colorado, ilang real estate, isang eroplano at isang bar. Na maglaon ay nakipagtulungan siya sa 2 kaibigan at nagtayo ng isang kumpanya ng wood-burning stove na lumaki bilang pangalawa sa pinakamalaki sa Vermont na isang pribadong employer. Pagkatapos ng 4 na taon ng aksidente sa motorsiklo, ang eroplano na pinapalipad ni Mitchell ay bumagsak pabalik sa runway. Sa panahon ng pag-take off, nadurog ang 12 buto sa likod ni Mitchell at permanenteng naging paralisado mula sa pababa ng kanyang bewang. Nagtataka ako kung ano itong malaimpyernong nangyayari sa akin. Ano ba ang ginawa ko para mangyari sa akin ito? Walang takot na nagsumikap si Mitchell, araw at gabi, upang makabawi hanggat maaari. Siya ay nahalal na alkalde ng Colorado upang iligtas ang bayan mula sa pagmimina ng mineral na makakasira sa kagandahan at kapaligiran. Kalaunan ay tumakbo si Mitchell para sa Kongreso at itinuon niya ang kanyang hitsura bilang isang asset na may mga slogan tulad ng "Not just another pretty face." Sa kabila ng kanyang unang nakakagulat na hitsura at pisikal na mga hamon, si Mitchell ay nagsimula ng whitewater rafting. Umibig siya at nagpakasal, nakakuha ng master's degree sa pampublikong administrasyon at patuloy sa paglipad, environmental activism at public speaking. Ang di natitinag na positibong pag-iisip ni Mitchell ay nagbigay daan sa kanya upang maging bahagi sa programa ng Today Show at Good Morning America. Pati na rin ang mga tampok na artikulo sa Parade, Time, The New York Times at iba pang mga publikasyon. Bago ako naparalisa, mayroong 10,000 bagay na magagawa ko, sabi ni Mitchell. Ngayon ay meron na lamang 9,000. Maaari kong isipin ang 1,000 na nawala sa akin o mag-focus sa 1,900 na natitira pa. Sinasabi ko sa mga tao na mayroon akong 2 malaking pagsubok sa buhay ko. Kung pinili kong huwag gamitin ang mga ito bilang dahilan para huminto. Maaaring ang ilan sa mga karanasan na iyong nararanasan ay humila pabalik sa isang bagong pananaw. Maaari kang umatras, kumuha ng mas malawak na pananaw at magkaroon ng pagkakataong sabihin, siguro hindi iyon malaking bagay pagkatapos ng lahat. Tandaan, hindi ito tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyo. Ito ay ginagawa mo tungkol dito. Kahit anumang pagsubok ang dumating sa buhay, malaki man o maliit, huwag tayong susuko. Magtiwala sa sarili na lahat ng problema o pagsubok
ay kayang lampasan.